Kita po sa ilang bagong satellite photo na kuha sa West Philippine Sea ang ilang barko ng Chinese militia na nakaangkla malapit sa dalawang isla na sakop ng Pilipinas. Tinitignan na raw ito ng gobyerno pero ang sabi nila, pagkain lang daw ang sadya roon ng mga Chino. Nakatutok si Joseph Morong. Sa mga litrato ng Asia Maritime Transparency Initiative, isang think tank na nagmumonitor ng South China Sea, makikita ang mga aktibidad ng mga tila Chinese Maritime Militia Force daw sa Luasia Island o Kota Island at Luasia Cay o Panata Island na parehong kasama sa Kalayaan Island Group ng Palawan at sakop ng Territorial Sea ng Pilipinas. Sabi ng AMTI, nakaangkla lamang ang mga barko pero walang mga fishing gear. Nagsimula pa raw noong Marso ang paglapit ng mga Chinese militia sa Kota at Panata. Sa isa pang litrato, makikita magkalapit na ang barko ng China at ng Philippine Navy boat sa Panata Island. Nakakabahala raw na may mga ganyan sa ating teritoryo dahil ganito rin daw ang ginawa ng China sa Vietnam bago nila makuha ang kontrol ng ilang lugar na hawak ng Vietnam. Ang dalawang Chinese vessels na may 20 metro ang haba, may kasamang tig-3 bangka na kaparehas ng mga bangkang nangunguha ng taklobo o giant clams sa South China Sea. Aside from fishing, madali nilang magagamit yon para nga matulungan, ma-reinforce yung mga pangangailangan naman ng Chinese military in terms of like surveillance, yan, for example. Surveillance? Ibig sabihin, nauutusan to? Nauutusan yan. Matatanda ang kinumpirma ng gobyerno na may mga barko at bangkaan China na nakapalibot na rin sa Pag-asa Island, ang pinakamalaking isla sa Kalayaan Group of Islands. Ang tanong ngayon, ano nga ba ang dapat gawin ng Pilipinas sa mga Chinese militia na nasa ating teritoryo? Sa kanyang tweet, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr., ayaw daw niyang makilala sa kasaysayan bilang tagapagtanggol ng tulya. Tinitingnan na raw ng gobyerno ang mga reklamo pero pagkain lamang daw ito at wala nang gigera dahil lamang sa tulya. Pero dahil pagkain natin ito, dapat daw magbayad ang mga Chinese tulad ng pagbili sa palengke. Sabi pa ng ating Foreign Affairs Secretary, pwede daw makipagnegosasyon ng Pilipinas para sa mga patakaran sa pangingisda dahil kinikilala ng Arbitral Tribunal decision sa The Hague na bukas ang lugar sa mga mangingisda. Pero di raw kasama dito ang milisya. Ang China iginigiit na walang mali sa paglayag ng mga bangka nila sa South China Sea kahit pa sa Kalayaan Island Group dahil pag-aari daw nila ito base sa 9-dash line. Ibinasura ng Arbitral Tribunal ang claim na ito pero hindi kinikilala ng China ang desisyong ito. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.